Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ang ating mga kapatid sa Bayumbong sa panguna ni Pastor Mar, Pastor Charlie din sa Saragossa, Pastor Jacob sa Pantabangan, mga kapatid, mga minamahal sa Brookside sa panguna, Pastor PJ at ni Pastor Mel. At ang mga kapatid dito sa Masinloc, Sambales Medio, matagal-tagal din tayong hindi nagpangita dahil sa quarantine. Puri ng Panginoon na bagamat nasa quarantine period pa rin tayo, meron tayong pagkakataon na magsama-sama sa pagsamba sa Panginoon na umibig sa atin na wala hanggang pag-ibig. At pagsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga, ang saligan ng ating pag-aaral ay isa sa talata na siguro halos lahat ng mga mananampalataya sa ulato ito. Tulad ko ay aking nasa ulo ang talatang ito nung ako ay nasa Sunday School. Ito ay matatagpuan sa Romans 8:28. Nang sabi ng talata, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Ang talatang ito ay madalas nating banggitin, ngunit nakakalungkot, though it is one of the most quoted verses in the scriptures. Unfortunately, misread, misinterpreted, and above all, misapplied verse din sa ating araw-araw na paggamit. At dahil dyan, mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong pag-aaral, pagkatapos nating aralin ang talatang ito, ay mas naintindihan natin ang kahulugan ng talata. That every time we say to a brother or to a sister who is experiencing challenges in his life, ay salip na sabihin tayong very insensitive tayo sa kanilang pinagdadaanan, ay ma-appreciate nila at ito ay maging encouragement sa ating buhay. Ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay I'd like to make a proposition, and from this proposition, we will build a theology upang sa ganon mas maging malinaw ang ating pong pag-aaral at ang talatang ito ay maiakma natin sa ating mga buhay. The proposition that I'd like to discuss with you today is peace and joy in the midst of COVID-19 pandemic. Kapayapaan at kagalakan sa gitna ng pandemic natin pong pinagdadaanan. Ito pa ay posible ba ito? Mga kapatid, mga minamahal, yun pong graphs natin sa talatang ito ay nakadepende sa ating kagalakan at kapayapaan. As I said earlier, let us build the theology first before we go into the three principles from this verse. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni Juan, John 14:27, basahin ko po sa Tagalog, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Sa kabanatang 15, talatang 11, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Sa kabanatang 17, talatang 13,
Kung hindi po maalala, ito po ang panalangin ng Panginoong Kristo, the priestly prayer of the Lord Jesus Christ. Basahin ko po, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa inyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila ay mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila. So, sa mga talatang ito, mga kapatid, mga minamahal, malinaw na ang Panginoong Kristo bago siya umuwi o bumalik sa piling ng Ama. At pagkatapos ay atin siyang hinihintay sa kanyang muling pagbabalik. Malinaw na meron siyang pamana. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa gitna ng kalungkutan pagkos sa sanglibutang ito, na bagamat meron pong mga pagsubok, mga hamon, ay merong kapayapaan at merong kagalakan. Ngunit meron pong tatlong panuntunan na sa gitna ng pinagdadaanan natin sa kasalukuyan ay maaari nating matamo maaari nating ikapamuhay ang kapayapaan at kagalakan. As I said earlier, our grasp of these principles depend how peaceful we are, how joyful we are at the moment. Mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang main text na atin pong tinatalakay sa Romans 8:28. At ngayon po ay babasahin ko naman ang literal translation ng talata sa English. When I said literal translation, I'm referring to the original language from Greek to English, but this is the at most a literal translation. 8:28 of Romans, but we know that to the ones loving God, all things work together for good, to those being called according to His purpose. Meron lang pong ilang mga bagay, mga ilang salita na nais ko pong bigyan natin ng pansin. Una, yung salitang, and we know. Salig po doon sa mga talata na aking binasa kanina, ay when suffering, when pain comes. Ang mga pagsubok na ito, itong pong mga hamon na ito ay hindi isang sorpresa. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, and we know. Kasi bago po umakyat ang Panginoon, ay kanyang iniwanan ang kanyang kapayapaan, iniwanan po ang kanyang kagalakan sapagkat alam niya na marami pong sa kasalukuyan ay marami pong hamon. At ikalawa, yung salitang to the ones loving God. Kaya ang talatang ito, mga kapatid, mga minamahal, ay para sa mga mananampalataya. Pag sinabi ko po mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano, sa mga tao na nagtiwala sa Panginoon Kristo bilang Panginoon at nakapagligtas. May mga talata sa Biblia na maaari natin, we can quote a verse in the scriptures, but in the context, it is in the context of believers. May mga talata na may pangako, tulad po nito, may pangako, pero kung hindi ka po mananampalataya sa Panginoon, you can not claim the promise of this verse. So isang hamon po ngayong umaga na ating tiyakin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Tayo po ba ay nagtiwala sa Kanya? At kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay nagtiwala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, the promise of this verse is yours para sa ating lahat. Loving God. Bagamat tayo ay, ang Diyos ang umibig sa atin. At nung tayo naging mananampalataya, tayo naman ay umiibig sa Panginoon. At ang kasunod na salita, all things. So, without exception. So, pain, suffering, at lahat ng karamdaman. Kasali po dyan, mga kapatid, cancer, sakit sa puso, at yun po yung mga nangungunang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay nahihirapan. All things. At ano po yung pangako?
work together for good. So ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. At mga kapatid, yung salitang good po dito, mayroon pong dalawang salita sa original na kung saan ang Biblia ay nasulat, ay meron pong dalawang salitang naisalin na good, mabuti. Ang una ay kalos. Yun po ay yun yung common na ginagamit natin. Halimbawa, kinumusta kita. Kumusta ka? Pag sinabi mong mabuti, maaaring sabihin mo yung unang salita na nabanggit ko, kalos. So it's good. Pero hindi po yan yung ginamit na salita ni Apostol Pablo nung kanyang isulat ang Romans 8:28. Ang salitang ginamit po niya ay agathos o agathon. May kilala po ba kayo na ang pangalan po ay Agathon or Agatha or Agathos? So, ang kahulugan po niyan ay inherently good. Sa makatid mga minamahal, ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng sakit, you name it, and we have it at the moment, isn't it? Na lahat ng mga bagay na ito ay mayroong isang Diyos na makapangyarihan o umibig sa atin na walang hanggan. Na ang mga bagay na ito ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. At doon po sa uling bahagi ng talata, according to His purpose. Sa mga tweet, it is designed. It is not an accident. Disenyo ito ng Panginoon sapagkat meron siyang nilayon. So, tingnan po natin ang unang panutunan. At napakasimple lang, kung meron kayong lapis dyan o kaya ballpen, inyo pong isulat para ma-review po ninyo. At maya ito po isang paalala sa atin upang sa ganon ay maranasan natin ang kapayapaan at kagalakan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Number 1, bad things are inevitable. Ikalawa, bad things are indiscriminate or impartial. Best thing or the best thing is yet to come or infallibly coming. Ulitin ko po, bad things are inevitable. Di maiwasan. Bad things are indiscriminate. Walang pinipili. But there is the best thing that we are waiting for. Ito po ay tiyak na parating sa buhay ng isang mananampalataya. Tingnan po natin ang unang panuntunan. Bad things are inevitable. So, ang mga masamang bagay ay hindi maiwasan. At ano po ang halimbawa nito? Mga like pain, suffering, adversity, disaster, loneliness, alienation, broken relationship, broken home. At siguro po, ang tulad ng sabi ng Biblia, ng huling kaaway na pinagtagumpayan ng Panginoon Kristo ay ang kamatayan. Na ngayon po, walang ibang ginawa ang nasa media kundi magbilang ng namamatay buong sanglibutan. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pag-aaral ngayong umaga ay it is inevitable. Walang makakapigil. Sa ating pagpapatuloy, ang isa sa pinakamagandang review na ginawa ng New York Times tungkol sa Biblia, ang sabi po nila, the Bible is a great redemptive story. Okay? At sa ating mga mananampalataya, it's not just a great redemptive story. It is the greatest story. Okay? Redemptive story. Tulad po ng isang novela o isang drama. At tayo po, di ba, minsan nahuhook tayo sa panonood ng television. Ano po ang common sa mga story, sa pelikula na ating napapanood? Na ang pasimula ng isang drama o ng isang pelikula
na isang teleserye, no? The beginning is very powerful. Lautigit, pagkakilala po natin yung mga gumaganap, ang sabi nga natin doon ay star-studded. Di ba? Okay? At madalas, ang dulo po noon ay meron pong celebration. Kaya lang, sa gitna ng kasaysayan, ano po, may krisis. Kaya na galit po tayo doon sa mga kontrabida kasi nandun ang krisis. Hindi natin mabitiw-bitiwan yung ating panonood kasi gusto nating malaman kung ano ang mangyayari doon sa bida at sa kontrabida. Mga minamahal, alam nyo ba, ng kasaysayan ng sangkatauhan ay ganun din. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng tao, there is a very powerful beginning. Genesis 1 and 2. Nung likhain ng Panginoon ang unang tao, si Eva at si Adan, sa kanya inilagay niya sa perfect place. Sa Garden of Eden, nandun po lahat ng kanilang kailangan. At ginawa ng Panginoon ang sanglibutan. Perfect para sa tao. Kaya lang ang malungkot doon sa kasaysayan, mga kapatid, hindi sila sumunod sa Panginoon. Nahulog po sila sa kasalanan. At doon nagpasimula ang kaguluhan. At kung titingnan po natin ang timeline ng Panginoon sa kanyang redemptive story, ay nasa kalagitnaan po tayo ay bahagi ng kasaysayan, ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya doon po sa dulo ng redemptive stories, of course, we have the Bible and we know what is kung ano po yung mangyayari. Revelation 21, there will be a celebration because ultimately and finally ang Panginoon ay darating at ating mga kasama sapagkat kanyang tinubos ang sangkatauhan. Kaya lang, mga kapatid, mga minamahal, nasa ko pong ipaalala na tayo po ay nasa kalagitnaan, nasa krisis po tayo. Nais ko lang pong balikan ng saglit. Ano po yung unang panuntunan nating tinatalakay? Bad things are inevitable, isn't it? Okay, balikan lang po natin ang kasaysayan. Kasi tayo ngayon ay masyado na tayong praning sa nagaganap. Pero kung inyo pong babalikan ang kasaysayan, ay parang wala pa sa katiting yung ating dinadanas ngayon. Did you know that during the 14th century, particularly 1946 to 1346 hanggang 1353, alam niyo po ba na 75% ng, hindi naman yung 75%, kundi 1/4 of Europe's population ay namatay. Okay? Equivalent to 70,200,000. Sabi nga ng isang manunulat na historian, walang nakakaalam ng saktong mga namatay sa panahon ito. Ito po ay tinawag nilang Black Death Pandemic. At ang sabi po nila, this is the greatest catastrophe ever in man's history. At marami pa pong nagdaang pandemic. Pero noong 19th century, ito naman tinawag po nilang Spanish flu, H1N1 pandemic. At mayroon pong 500 million infected. At nung panahon yun po, ang sabi nila, pinapalagay nila na 1/4 of the world's population, yung 500 million. Alam niyo po ang namatay? 50 million ang namatay. Bakit ko po nabanggit ang mga bagay na ito? Kasi yun po unang panuntunan nating tinatalakay. Bad things happen. Okay? At ito pong nangyayari ngayon ay
inevitable. Hindi natin mapipigilan. Nung isang araw, tinitingnan ko po ang internet. At kasi interesado ako kung ilan talaga ang namamatay every day, yearly na lang, yearly. Alam niyo po ba na 2015, ang average na namatay po ay 50 million. Palapit na palapit po tayo. 2017, dahil sa lumalaki rin ang population ng isang lipunan, about 87 million ang namatay. Noong 2019, last year lang, ang namatay po ay 90 million. Hindi po naman namatay yan sa virus lang. Namatay sa cancer, sakit sa puso, pneumonia, kung ano-ano po, malaria. Pero yun po yung mga namatay. Kaya yung namamatay po ngayon, para pong kung susumahin po ay nasa normal range. Kaya lang, please don't misunderstand me. Ang sinasabi ko po ay, we don't minimize the virus, the pandemic at the moment. Ang sinasabi ko po ay, bad things happen inevitably. It's inevitable. Hindi natin mapipigilan. At ngayon po ay, tingnan natin ang ikalawang panuntunan. Bad things are indiscriminate. Meaning, it is impartial. Wala po siyang paborito. Ang mga masamang bagay ay walang pinipili. Meron pong actually, there are two approaches when bad things happen. Ang sabi ng secular person, isali na natin dyan ang atheist, at saka, ano ang secular person? Ang sabi po ng secular person, pag sinabi ko po secular person, tinutukoy po natin ang taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Or tao na masyadong mababaw ang kanyang paniniwala. Mas naniniwala siya sa agham, no? Kaysa doon sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Palagi ang sinasabi po nila, if there is a wise, good, and kind God, why did He allow these things? Parang lilihitin mo naman yung kanilang katanungan. At mayroong dalawang tugon doon sa katanungan na yan. Po, number one, it's either there is no God, ay ito pong sinasabi ng mga hindi naniniwala, atheist, o sabi ko na nga kung talagang mayroong mabuting Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa kasalukuyan? Or, sabi nila, kung mayroon mang Diyos, maaring wala siyang kapangyarihan upang, no, has no power to stop it. O, ang sabi niya, o maaring sabihin nila, kung mayroon mang Diyos, He is a very indifferent God. Tulad po ng deism. Ang paniniwala po ng deism, mayroong Diyos, pero ang Diyos ay nagpakalayo-layo at wala na siyang pakialam sa sanglibutan. So that is the first approach. The second approach is yung approach ng isang religious person. Ay moralists. Ang sagot naman nila doon sa katanungan na kung bakit meron tayong ganitong mga hamon at nagpapahirap sa mga tao sa kasalukuyan. Ang common na katugunan ay maaring mga backslider tayo. Kulang tayo sa ating pananalangin. Siguro kailangan pa natin ng manalangin upang ang mga bagay nito ay tumigil at magkaroon tayo ng, the point is for us to have a better circumstances. Kailangan maging religious tayo, mapadalanginin tayo. Kailangan nating tulungan pa ang mga tao sa ating kapaligiran na nangangailangan. Mga kapatid, mga minamahal, ang masabi ko po, yung dalawang approach na yon,
ng secular person at saka ng religious or moralist person ay walang kinalaman sa nagaganap sapagkat ano po yung second principle? Bad things happen indiscriminately. Impartial. Wala tong pinipili. At sa atin pong karanasan, sa ating nakikita sa kasalukuyan, alam natin na maging ang mga mabubuting tao, godly men and godly women, ano po, kung ano ang nararanasan ng mga taong di mananampalataya ay karanasan din ng mga tao na umiibig sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, so let us dismiss that idea that when you are a Christian, you can have a better circumstance. That's not true. Kasi pag umulan, lahat tayo makakaranas ng ulan. Pag sumikat ang araw, tayong lahat ay sinisikatan ng araw. At ganun din po mga kapatid, mga minamahal. Pag mayroong hamon, tayong lahat ay dumadanas ng hamon. Siguro po, kung hindi na tayo alam, kilala nyo naman kung sino po yung mga godly persons na nakaranas sa pandemic na ito po. Marami tayong kilala ng mga namatay, kamag-anak pa natin, kaibigan pa natin, namatay sila. They are serving God. They are godly people. Mabanggitin ko lang po si Hope sa Biblia. Alam niyo po ba na natapos yung life story ni Hope. Hindi nga ipinaalam ng Panginoon ang dahilan kung bakit dinanas niya ang lahat ng kanyang karanasan. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang kalusugan, iniwan siya ang kanyang asawa, ngunit siya ay nagtagumpay. Purihin ang Panginoon. Na po. At maalala ko pa ang isang pangyayari sa buhay ni Maria at ni Martha na kaibigan ng Panginoon. Alam niyo po ba na when the Lord Jesus Christ came and visit these two sisters, God was not smiling. Ang sabi po doon sa record, Jesus wept. Ano po ang implikasyon nito mga kapatid? Nagalit po siya sa suffering, galit po siya sa death. Alam po niya ang sakit ng kanilang karanasan. At yan po, the very purpose why Christ died on the cross of Calvary, upang yung ating suffering sa kasalukuyan ay kanya pong mapagbayaran. Tayo po, ultimately, at titignan po natin yun pong pangatlong panuntunan, at ito po, the best thing, ito po yung comfort, ito po yung pangako ng talata. Let us remember the best thing is infallibly coming. Na ang mabuting bagay na pinangako ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya ay tiyak na parating. Ano po ang sabi ng talata? Basahin ko ulit ang talata. All things work together for good to them who love God according to His purpose. Pero, ayan, yung pong basahin ko po ang ilang mga talata dito sa Kabanatang 8 ng Roma. Mabilis po, talatang 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, by which we cry, Abba, Father. 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. 17. If we are children, then we are heirs, heirs of God, and joint heirs with God. So that if we suffer with Him, we may also be glorified together. Verse 18. I'm sure that we are suffering now cannot compare with the glory that will be shown to us. So mga batid, mga minamahal, yung mga talata, ito po ay nagpapaalala sa atin. Tayo mga anak ng Panginoon, tayo po ay tagapagmana kasama ng Panginoon. At ang ating kapighatian
ultimately and finally, when Jesus Christ comes, will be transformed into glory. Yan po yung kanyang ipinangako. Balikan po natin kung saan po tayo galing sa ating main text. At ngayon po naman ay babasahin ko ang verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ano po ang gusto sabihin ng salitang conform to the image of His Son? Ang ginamit na salita po dyan ay morphe. Yan po ay yung salitang ginagamit ngayon na metamorphosis. Alam po ninyo, yung isang malaking uod, no, nagmo-morpho siya, nagtatranspo siya, pagkatapos po ng transformation, meron po isang napagandang paru-paro. Yun po, yung imagery na ginamit. Verse 20 na, sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan. Yan po yung sinasabi sa Tagalog. Okay? Mapalit mga minamahal, nais ko lamang pong banggitin ito bago ko makalimutan na mga talatang binasa ko po ay it is the exact opposite of the theory of Platonism. Narinig nyo na pa po ninyo yung theory of Platonism. Kasi ang Platonic philosophy na lahat ng matter ay masama, it's evil. So ang kanilang paniniwala tuloy, ang Platonism po ay nagkaroon ng influence sa buhay ng mga mananampalataya. Na palaging sabihin natin na tayo po ay tatakas dito sa sanglibutan. Ano po? Tatakas tayo. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po mayroon isang pag-aaral later na yun, hindi po tayo tatakas dito sa sanglibutan sapagkat ang Panginoon hindi po niya isinuko na bagamat maraming masama dito sa sanglibutan, hindi po niya isinuko ang kanyang mabuting nilikha. Sapagkat ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay upang maging hari ng sanglibutan. At mayroon pong sa kanyang pagbabalik ay lahat ng mali, lahat ng corruption ay kanyang itatama. At yun po yung ating hinihintay. Kaya nais ko pong basahin ang ilang mga talata doon sa huling aklat ng Apokalipsis. Revelation 21. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. 23. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At pagpapahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kapatid, mga minamahal, yan po yung final destiny. Yan po yung celebration ng lahat ng mga mananampalataya na pagdating ng Panginoon sa Kristo, there will be new heaven and new earth. Everything is renewed. Makasama natin ang Panginoon. And that is the glory na sinasabi ni Apostol Pablo. The best thing that is yet to come. So in the midst of pandemic, at mga may darating pang pandemic siguro po, huwag tayong malungkot. Tayo po ay mayroong kapayapaan. Meron tayong kagalakan sapagkat alam na natin yung ating kinabukasan. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong pagtatapos
Nais ko lang po ipaalala ang ilang mga bagay. Number one, God did not promise better circumstances in the lives of believers, but rather, He promised a better life. Suffering at the present time makes us more like Christ. Aren't you glad about that? Christ suffered death on the cross so that through His death and resurrection, we can experience glory. Mga kapatid, mga minamahal sa lahat na nakikinig ngayong umaga, tiyakin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Tinanggap na ba natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Naranasan na ba natin ang Kanyang pagliligtas nung atin siyang patuloyin sa ating mga puso? Panginoon, pagpalain mo po ang inyong mga salita sa aming mga puso na sa gitna ng pandemic na aming nararanasan, maaari po kaming magkaroon ng kagalakan at kapayapaan sapagkat ito ang aming mana na pinagkaloob ng Panginoong Yesus. Purihin po ang inyong pangalan. Sa tayong pangalan ng Panginoon.